So hi guys, welcome back to my channel. My name is Meredith and I am a full-time freelancer and also I am a full-time mom. Today is Wednesday, 11:12 p.m. So may work kami ng client ko. Actually, kaninang umaga nag-work na kami bago siya matulog. So ganun yung ginagawa namin ngayon kasi nga hinahabol niya din yung oras ko, yung oras ng work ko. So, ayan, lately, nag-work kami either sa umaga, mga 8 to 9 a.m. sa oras ko, or sa tanghali, mga 11 to 12, ganun. And ngayon, kanina, after namin mag-work, siguro mga 1.5 hours or 1 hour lang yun. Tapos, sabi niya, pag maaga siyang magising, mag-work ulit kami. Kasi, medyo marami kaming inaayos ngayon. Kakagaling lang niya sa bakasyon. Bago siya nagbakasyon. So, ang daming naiwan na trabaho. Meron kaming mga photographers na kailangan kung kailangan nang i-delete yung mga photos, ganun, kung na-list na. So, ayun, kami yung nag-aayos. Ngayon, nagising nga siya kaninang medyo maaga siyang nagising. So, mga 9 PM pa lang. So, I think mga around, yun sa kanya, 5 AM yun sa kanya. So, maaga siyang nagising. Habang nag-work ako, ginagawa ko yung work ko, yung regular work ko. Tapos, ayan, mag-chat lang siya pag may tatanungin siya, ganun. And ngayon, mag-uusap kami kasi meron kaming kailangan ayusin dun sa isang photographer kasi nga maraming mga missing na photos. Kasi pag may kulang dun sa photographer tapos na-list or ililist na namin. So, hirapan sila kasi sila yung magte-take ng photos dun sa mga kulang na na picture na galing sa photographer. So, ayan, kasi ako yung nag-check ng mga photos na galing sa photographer. Minsan kasi hindi na na-check ng client ko kasi sobrang busy niya. So, ako yung nag-check kung okay ba yung photos na tinake ng photographer, ganon. Kaya, ayun. And ganyan, naantay ko lang, mag-uusap kami. Kasi nga, kakausapin nga daw niya ngayon yung photographer para mabigay yung update or yung feedback, para mabigyan ng feedback para maayos kung ano man yung mga kulang. Okay naman yung photos ng photographer. Medyo medyo may mga kulang lang na photos. So, yun. Yung kulang pa naman is yun yung pinaka-importanting photo na kailangan namin for para sa listing. Kaya yun. Update lang ko. Life update. So, sobrang busy kasi ang dami kong inaayos. Lately. And ayan, mag-upskill tayo. So, kailangan natin yan as a freelancer. So, ayan. And yun guys, kanina din may nabasa. Actually, lately hindi na ako masyadong nakakapagbasa ng comment dito sa sa YouTube. And kanina may nabasa akong comment. Actually, kanina lang yata yun na comment na parang 10 years na nga din siya sa freelancing or 10 years na siyang naghahanap ng client and hindi pa siya nakakahanap ng client. So, ayun. Ayun. Gusto ko lang siyang tanungin or gusto ko siyang makausap kung ano ba yung ino-offer niya as a freelancer or ano yung ginagawa niya for that years na hindi siya nagkakaroon ng client, nag-upskill ba siya or paano siya gumagawa ng paraan para matulungan niya yung sarili niya. Dito talaga sa freelancing guys, medyo minsan mabilis kang makakuha ng client, minsan mabilis din mawala yung clients. Kailangan mo talagang mag-upskill. Kahit ako lately lagi pa rin akong nagbabasa or actually tamad talaga ako magbasa pero medyo madalas akong manood ng mga
YouTuber na nagbebenta din sa eBay, kaya kahit papano nagkakaroon ako ng idea dun sa update, kung ano yung latest update sa sa eBay. Kaya dun sa mga freelancer or dun sa mga gusto na mag eBay virtual assistant, i-follow nyo guys yung mga YouTuber na yung mga YouTubers na eBay seller din, kasi doon medyo magkakaroon kayo ng idea about dun sa eBay US market. Kahit pa paano marami kayong mga makita or marami kayong mapapanood na nagbibigay ng tips about sa pag-create ng title, pag-create ng sale, and kung ano yung mga mabibentang products, mga ganun. Doon, actually wala akong idea. Nung nagsisimula ako dati sa freelancing, wala talaga akong idea sa eBay US. Although may idea ako sa eBay Philippines, pero pagdating sa US, syempre wala. Kasi andito naman tayo sa, sa Pilipinas. So, ang ginawa ko lang noon, nanonood. Although, syempre yung mga kailangan nyo din mag-create ng own strategy nyo ng client nyo. Hindi lang pwede yung sunod lang kayo ng sunod dun sa mga ina-advise ng mga YouTuber. Kasi syempre, hindi naman yan lahat ng sinasabi nila is effective. So, kailangan din magkaroon din kayo ng mag-create din kayo ng sarili nyong strategy. So, ayun. May naging client din ako na ganun. Updated din siya sa mga YouTubers na eBay seller. Sinusunod niya din yung mga tips and guide na binibigay nila. And meron akong yung client ko na yon, medyo nai-stress din siya kasi parang siguro hindi niya sa sobrang dami din niya siguro pinapanood na YouTubers na mga eBay seller din. Siguro nalilito na din siya kung ano yung uunahin niya dun sa mga yon. So medyo kaya ako, ang ginagawa ko, piling-pili lang din talaga yung mga YouTubers na pinapanood ko. Marami ako napanood dati, pero tinitingnan ko yung mga binibigay nilang tips, ganun. Tapos, hanggang sa parang lately, ang pinapanood ko na lang, parang 3 na lang yata na YouTubers na nag-eBay. Or nagbebenta rin sa eBay. So, parang 3 na lang silang pinapanood ko. Kasi, sa totoo lang, mahihirapan ka din talaga kung ano yung susundin mong strategy. Kaya nga, dapat meron kayong own strategy. So, hindi lang pwedeng magbe-base lang kayo doon sa mga napapanood nyo. Parang same lang din sa freelancing. Maraming mga freelancer, di ba, na nagbibigay ng tips online sa YouTube. Pero dapat magkaroon kayo ng own strategy nyo kung paano nyo i-offer yung skills nyo sa client, ganun. So parang ganun lang din. So, kaya dati, ang hilig ko niyan manood ng mga YouTube seller, ang dami pa ulit-ulit. Or iba-iba yung strategy na ginagawa nila, ganun. Pero syempre ako, hindi ko naman yun basta-basta din mabigay sa client ko. Kaya ang ginagawa ko, sinasala ko talaga yung mga nakukuha kong tips sa kanila. Tapos, ginagawa ko, sinasamahan ko ng research. Kasi, merong mga eBay forum doon, or eBay community. So, doon, malalaman mo yung mga ibang strategies or tips galing sa seller mismo na walang YouTube. Or, paano ba? Hindi sila nag-YouTube, pero eBay seller sila. Doon sila nagbibigay ng mga tips sa eBay community. So, yun, ang ginagawa ko, aside dun sa mga tips na nakukuha ko dun sa mga eBay seller, nagre-research din ako para at least alam ko, 'di ba, bago ako magbigay ng tips dun sa client ko is, alam mo yun, meron tayong proof na ganun. So, ayun, buti na lang yung client ko. Nanonood din siya ng mga ganun, pero yun nga, wala nga siyang time. Kaya minsan, ito nga, naalala ko, meron siyang binigay na sa akin na strategy nga. Tapos hindi siya nag-work. So ayun, sabi nga niya wala namang masama na mag-try dun sa mga napapanood, ganun. Pero yun nga,
dahil hindi naman lahat mag-work. Kung ano yung nag-work dun sa kanya, mag-work din sa amin. So, sabi niya, at least tinry namin. Tapos, bumalik na lang kami dun sa dati naming ginagawa. So, ayun, ganun. Ganun yung, buti na lang tong client ko. Medyo, din siya. Marunong siya mag-adapt kung ano yung binibigay kong tips, ganun. Tapos, syempre, pero ito, yung binigay niyang tips na, yung sinunod namin, na sinabi niya sa akin na gawin ko, siya yung nagsabi nito, napanood nga daw niya sa YouTube, na ganito yung ginagawa ng ibang seller. Tapos yun nga, hindi nga siya nag-work or hindi effective sa amin. So, ayun, sabi niya, gawin na lang namin kung ano yung ginagawa namin before. Kaya, ayun. So, yun guys, tatawagan ko muna yung client ko. A few moments later. So, ayun guys, kakatapos lang namin mag-usap ng client ko. Usap kami mga 30 minutes din. Sobrang, yun nga, sabi nga niya, mag-stop na nga kami kasi late na nga dito. Mag-12 a.m. na. So, yun lang din yung kagandahan sa client ko talaga. Kumbaga parang napaka nila. Ano bang tawag doon? Yung parang iniisip nila yung hindi sila yung ibang client na parang anong tawag dito? Yung parang sa ibang boss na parang ipipressure ka, parang ganun. Although, syempre, wala naman din siyang reason para i-pressure ako kasi nagagawa ko naman ng maayos yung work ko. So, ayun. Pero nakakatuwa lang din sila kasi hindi sila yung kagaya ng ibang client na nagma-micromanage, ganun. So, ayun. Dito, wala kaming time tracker. As long as na tatapos ko yung work ko. Minsan nga, hindi kami nag-uusap nito ng mga ilang araw. Kasi sobrang busy din talaga niya. So, binibigay lang niya yung mga gagawin ko. Tapos, i-update ko lang siya. Ay, nakalimutan ko. Hindi ko pa nga siya na-update kahapon, tsaka yung ngayon. So, pagsasabayin ko na lang. Gumagawa din kami ng paraan para ma-resolve yung sa namin, yung sa photographer. So, meron pa namang way para ma-resolve yung problem namin ngayon. Pero yun nga yung sabi niya sa akin, kailangan ngayon pa lang ma-resolve na namin yung problem namin para sa mga susunod na pag titake nila ng photos, maayos na, and hindi na rin kami mahirapan ng ganito na kailangan pang laging i-check, lagi pang kailangan bigyan sila ng feedback, ganon. So, binibigay ko din sa client ko yung mga notes na kailangan namin para sa pag-picture, like kung ano yung mga standard na size ng eBay na kailangan naming sundin, ganon. Yung ibang picture kasi namin, hindi siya naka-square size. So, pag sa eBay kasi, parang nila sa eBay, parang ang best, ano tawag dito? Ini-encourage nila, may parang, in-encourage nila yung mga seller na mag-square size, kung hanggat maaari, sa square size yung size ng photos, ganun. Para nga naman mas magandang tignan. White or gray background, yung ganun. And minsan, di ba, may mga items na hindi bumabagay dun sa background na yon. Di ba? Katulad dun, pag white yung item, di ba? Tapos white din yung background mo. Yung mga ganung, cases. So, yun yung inaayos namin ng client ko. Kasi para sa mga susunod na maglilist kami or magte-take yung photographer, okay na. Kasi magkakain din talaga ng oras yung ganong trabaho. Kasi tingnan mo ngayon, halos 2 oras kami pag-uusap lang dun sa ganong problem or pag-check ng photos ng photographer. So, ayun. And syempre, so, para kailangan hindi naman pwedeng laging
Hindi naman pwedeng laging ganito every time na actually ginagawa lang namin to yung magfi-feedback sa photographer pag bago. Kaya lang nung itong nakaraan hindi siya bago. Pero nung mga nakaraan binibigyan ko siya ng feedback. Siguro sa sobrang busy niya, hindi niya napapansin or hindi niya hindi niya masyadong naintindihan yung feedback ko or hindi niya masyadong nabasa. Hindi ko sure kasi nung last time, same feedback yung binigay ko sa kanya ngayon eh. And ngayon lang din niya talaga na pagtuunan ng pansin ng detailed yung feedback ko. Kaya, ayun, sabi niya mag-usap ka kami para binibigyan ko siya ng feedback. Tapos nakikita din niya yung mga photos. So sabi ko, mas maintindihan niya kasi yung sinasabi ko pag nakikita niya yung picture. Kasi pag hindi niya nakikita, syempre, medyo mahirapan ako mag-explain. Kaya ayun, ngayon, yun, nagkaintindihan na kami and magagawa naman ng paraan yung mga ibang problem. Kaya lang, natatawa siya kasi yung photographer na gusto ko, na sabi ko maganda yung photos, tinanggal na niya pala. I mean, mahirap daw maano kasi medyo malayo sa kanila. Kaya ayun, natatawa siya sa akin. Kasi sabi ko sa kanya, yun yung photographer na magandang mag-work. I mean, maganda yung pictures. Kaya ayun, tumatawas siya. Sabi niya kasi unfortunately yung favorite ko nga daw photographer nag-stop na nga daw siya makipag-work doon. Nahirapan din siya kasi. So sabi ko, it's okay. Kung magagawa naman natin ang paraan yung mga ibang photographer. So sabi ko sa kanya, i-organize niya muna, sabihin niya dun sa photographer na i-organize niya muna yung pictures bago niya i-send sa kanya. Kasi para hindi masyadong mahirapan din yung mga ibang VAs namin. Kasi mahirap din, syempre mahirap din para doon sa iba naming VA kasi meron pa kaming ibang VA maliban sa akin. Kaya nung nakaraan merong mali yung format ng SKU kasi yun yung na-receive ng VA. Syempre parang kung ako nga naman, syempre ito yung email sa akin eh. So yun yung susundin ko, 'di ba? Kaya sabi ko, siguro, nakakalito din sa ibang VA if ganon. Kaya sabi niya, oo nga daw. Feeling niya, ganon din yung nangyari. Kaya merong kaya nagkamali din yung ibang VA namin sa sa paglagay ng SKU. Ang mahirap kasi doon, sa sobrang dami naming items, nagsisearch kami or chine-check namin nag-check kami ng inventory via SKU. So, kung mali yung nailagay na SKU doon, pag nag-inventory kami, hindi yun makikita. So, medyo mahihirapan kami kasi hindi magtatali yung actual na items doon sa listing namin online or sa eBay mismo. So, hindi siya magtatali. So, mahihirapan kami kung saan napunta or what, ganyan. So, kaya sabi ko sa kanya, kailangan talaga na ayos yung or dapat tama yung format ng SKU. Kasi may format kami ng SKU eh. Kaya ayun. So may tinatapos lang ako ng konti. Tapos matutulog na din ako. Tomorrow, hindi naman namin kailangan mag-work. Kasi sabi niya, kukontakin na lang niya ulit ako kung kailan kami mag-work. Pero meron na akong mga gagawin in advance. Sabi ko nga sa kanya, kasi medyo nabuboard ako dun sa ginagawa namin. Sa isang task ko. So sabi ko sa kanya, na lang, kung pwede, half listing, tapos half nung regular na ginagawa namin. So okay lang naman daw sa kanya. Ewan ko, parang bored na bored talaga ako dun sa pagre-renew ng listing. Nakakaano kasi siya, kasi paulit-ulit, parang nakakaantok. Kasi parang, akalain mo minsan mag-i-edit ka ng 200, more than 200 items. Tapos parang paulit-ulit lang yung ginagawa mo. Ewan ko, parang nakaka-bored siya.
So, ayun lang muna for today's video, guys. Diba, ang dami ko na namang daldal. So, yun lang muna for today's video, guys. Please don't forget to subscribe and like this video. And kung may tanong kayo about freelancing and about sa eBay, i-comment nyo lang yan. And see you in my next vlog. Bye!